May kudeta. Okay na ba? Sino? Ay, naku. Kailan? Hindi kasi parang actually, nabulong ko sa dalawang to nung nung kalunisan, di ba? Oo. Kalunisan after ng mga rallies po, na merong source po na nakausap ang mga journalist po ng One News 1 PH at sinasabi nga na nagkaroon nga po ng attempt na isang grupo kumausap ng dalawang malaking faksyon. Meaning, mga nakaupong mga men in service. Yes. At saka yung ikalawa ay grupo po ng religious bloc. Na kapag nagsanib puwersa, talagang magulo na sana. Noong time. Hindi magulo, kundi ito rin yung mga naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga changes in the past. So baka nagkaroon ng change kung naganap at nagtuloy-tuloy ito nung Sunday, nung nagkaroon ng kasagsagan ng mga protesta. Okay, so yan po ibinalita ng aming isa sa editors namin na si Manny Mogato. Kumbaga hindi naman nagtuloy-tuloy. Hindi. Kasi hindi daw pumayag yung religious bloc. Saka hindi nagkasundo, kumbaga. Marami rin ang hindi sumuporta ng mga nakaupong mga militar or mga in service. So hindi siya naging successful na po. So inisip namin non-story na to kasi hindi naman natuloy. Kasi di ba story lang yan kapag talagang may napapalitan ka eh. Pero kasi kaya ka rin mapapaisip if totoo o hindi. Kasi yung timing na lumabas yung usapin tungkol sa sinasabing coup plot, yung plano. Dahil una sa lahat, matatandaan po ninyo, September 21 nangyari, linggo, kasagsagan po ng kilos protesta, laban nga po dun sa korupsyon sa gobyerno. At kung matatandaan po ninyo, dapat wala ang Pangulo sa Pilipinas ng panahon na yan. Pero nagstay. Dahil dapat ay nasa New York siya para dumalo sa UNGA o yung United Nations General Assembly. Na hindi natuloy. Hindi po siya natuloy. Pinili niya na manatili dito sa Pilipinas sa halip na dumiretso sa New York at nagpadala na lamang siya ng kinatawan ng Department of Foreign Affairs para pumunta doon. At nung nangyayari po yung Ayala at saka yung Menjola, talagang aside from nandito po sa aming studio, nasa studio namin si Yusek Claire. Nagkataon at nakausap din natin si DILG Secretary Remulla that time ang mga tanong ng mga tao, nasaan ang Pangulo, nasaan ang Pangulo. Pero yun na nga, nalaman natin sa mga sources natin na nandun nga sa loob ng Malacanang. Nasa Malacanang. Oo, nasa secured place. Inside sa loob ng Malacanang compound. Kasi ang hindi naintindihan ng mga tao, di ba nagkita natin yung gulo dun sa Mendiola. Tsaka sa Ayala Bridge. That's one barricade down. Pero ang dami pang susunod na barikada. Marami pang before layers. ka makapasok. Marami. Pero Marami kasi pa. malapit doon yung entrada. Doon sa Papunta, Mendiola Mabini. Gate. Mendiola going to Mabini Hall. Yeah. Pero isipin mo, makapasok ka ng Mabini Hall, meron pang balakid doon. Ilang layers. Ilan pa. Ilang before ka layers makapasok. siya. At kung mapabagsak mo man yung main palace, meron na ngayon yung katawid eh. Oo. Di ba may katawid na? Dahil nandun ang PSG, pwedeng doon magkaroon ng Malacanang muna. Kapag nakubkub yung Malacanang. Yes. Pero diba? linawin natin kasi kanina, so syempre, dahil nga po dyan sa mga bali-balita na naririnig natin, ang tanong kasi kanina sa Malacanang, gaano ba ka-solid pa rin yung mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines? Yes. So sinagot naman yan ni Yusek Castro at ang sabi nga ng Malacanang, naniniwala ang Pangulo na mananatiling tapat sa konstitusyon ang ating sandatahang lakas at mismong ang Chief of Staff na ng Armed Forces of the Philippines ang nagsabi na hindi sila sasali sa anumang gulo. So kumbaga, tiniyak ng Malacanang na walang ganyan. Yes, kasi in essence, yun po yung sinabi ni General Browner sa kanyang column sa isang pahayagan after nung September 21 na hindi sila bingi sa mga nagaganap. Para in essence po, hindi exact words Pero at the end of the day wala naman daw na sway sa kanila to join any movement. Coup attempt. So, ganun po ang nangyari. So, hindi ko alam kung may soundbite tayo ni Claire doon, pero... Meron. Pakinggan Wala natin. daw. No,
Oh. Fake Sige. news. Pero yun po, yan na, nasagot po yan ng Malacanang tungkol sa mga kudeta. At ang masasabi lang namin, sa dulo, before kami mag-break, siyempre kapag maingay ang kudeta, hindi po nagwawagi. Oo. Ever. Wala Dapat surpresa. Parang never pa akong naka-experience ng kudeta o kaya power grab na maingay. Correct. Biglaan. Usually yung mga nakakapagpatalsik yung Yes. nagsisimula ng tahimik. Correct. 'Di ba? Pag umingay na, wali na 'yan. Tutunugan na eh. Pwede na Pinag-uusap- mag-prepare. Pinag-uusapan natin si former Senator Trillanes sa sobrang grand nung nangyari na ginawa nila nagpunta ng peninsula. Ay, nako. Kasi, Naalala ko 'yan. I mean, isipin mo, ano, May mga tangke. nagkakagulo na tayo, pero hindi pa rin yung nagwagi. Yeah. Hindi. Oo. Nagkakagulo tapos yung ilang mga reporters na stranded dun sa loob ng Yes. peninsula. Yes. Oo.